Siyempre ang una ay kailangan nyo lang buksan yung inyong mga STC Pay. Pagkatapos yung inyong passcode. So ito na po yun mga kabayan. Ang sunod po, pag wala po kayong balance sa inyong STC Pay, mag-add money lamang po tayo. Tapos po, debit or credit card. Tapos kung ilan po yung amount po ninyo na i-add po sa balance po ninyo. Example po ay sa akin ay 150. Ako po kasi ay mayroon na pong existing cards. Ito po yung akin. So continue lamang po tayo. Tapos continue. Pagkatapos po ay mayroon pong confirmation code na magsisend po sa inyong mobile number. 8970. Pag okay na po ay submit. So okay na po. Money has been added to your account. So done lang po natin. So automatic po ay magre-refresh na po yung ating amount. Ano po mag-transfer ng pera? STC Pay to STC Pay. So ang gawin nyo lang po, transfer to contacts. Ngayon po, hanapin nyo lamang po kung ano po yung mobile number na papadalahan po ninyo. So kapag okay na po, mayroon na po kayong receiver na contact details, ilan po ba yung amount na ibibigay po ninyo. Tapos, purpose of transfer. Then, confirm lamang po kayo. Then, ito po yung pinaka-details. Sunod po ay, antayin nyo lamang po yung confirmation code ulit. 381. So, okay na po. So, ito po yung mag-transfer ng money local. So, STC Pay to STC Pay. At dito nga po sa international transfer, mayroon po kasing klase kung saan nyo po ipapadala yung pera. Pwede pong through Western Union, pwede pong Cebuana, pwede pong bank to bank, at pwede pong GCash. So kapag bank to bank po, dapat po alam po ninyo yung bangko ng receiver tsaka po yung account number. Ngayon po, ang gagamitin po natin yung GCash. Ang GCash po kasi mga kabayan, kapag through STC Pay, ay mabilis po nilang makukuha agad yung pera. Wala pa po atang 10 minuto kapag transaction completed na, yung pera po ay agad po nilang makukuha. So, paano po ba yun mga kabayan? So, dito lamang po tayo sa international transfer. Pagkatapos po ay add new recipient po tayo. Ano po ba yung name ng papadalhan po ninyo? Next po, country. Siyempre po ay Philippines. Ngayon po, delivery option, mobile wallet. Then, continue lang po tayo. Sa taas po, mobile wallet name. So, click po natin ito at piliin po natin yung GCash. Pagkatapos po, yung receiver's mobile number. Dito po pala sa receiver's number ay i-drop nyo po yung 0 kasi di ba po sa Pilipinas ang mobile number ay nagsisimula sa 09. Since sa taas po mayroon na pong 63, ito na po yung country code. Sa baba po, i-drop nyo na po yung 0 tapos po yung 10 digits number na po. Tapos purpose of transaction, family. Then continue lamang po tayo. So do you know the receiver's nationality? Yes. Siyempre po ay Philippines. Do you know the receiver's age? Kung hindi nyo po alam, in-on na lang po. Then, continue. So, okay na po siya mga kabayan. Your beneficiary information has been added. You will be called for, ito na po yung confirmation. Sagutin lang po natin. Dear valued customer, this is an automated call from STC Pay to confirm adding beneficiary. On 12:50 p.m. Sunday, February 12, 2023,
To proceed, please press 1. To cancel, press 2. Thank you. Goodbye. So kapag okay na po yun mga kabayan, sa baba po, send money to, yun pong inad po ninyong beneficiary. Ilan po ba yung inyong ipapadala? For example po ay 100 reals. Ito pong 100 ay umabot po ng 1,426. So ang palitan po ng GCash po through STC Pay ay 14.26. Ano po ba yung purpose? Siyempre po ay family. Dito po sa baba, mayroon pong include transfer fee. Ang bayad po kasi sa padala, minsan ay libre at minsan naman po ay 17 reals. So kapag in-enable nyo po to, kasama na po sa 100 reals, yung inyo pong bayad po sa padala. Pwede naman pong hindi. So i-continue lang po natin. So ito na po yung transfer summary. So i-check nyo po na maigi kung tama po ba yung details. So yung bayad po nga po pala ay 15 reals. Pag okay na po, confirm. Tapos agree lamang po tayo sa declaration. Tapos mayroon po ulit na confirmation code na magsisend po sa inyong mobile number. So okay na po mga kabayan. Okay na po yung ating padala through GCash. So ito na po yung MTCN, pwede nyo pong ibigay sa inyong pinadalhan para po maklaim na po yung GCash po natin na pinadala. Mas maganda po talaga yung GCash kasi po ay mabilis kumpara po sa bank to bank. Kasi po pag bank to bank usually ay after 24 hours nila marireceive po yung padala po ninyo. Pero pag GCash ay mabilisan lamang po. So yun lamang po mga kabayan, sana po ay nakatulong itong video na to para po sa lahat po ng ating mga kababayan na hindi po alam kung paano po magpadala ng GCash sa Pilipinas. So maraming salamat po sa inyong panonood.